So hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Piece Chapter 1115 full chapter. Nagpapatuloy nga ang kwento ni Dr. Vegapunk sa mga nangyari kay Joy Boy at sa Void Century. Marami nga siyang sasabihin na talaga namang ikinagulat ng buong mundo. Kaya ayun, syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1115 at ang title nga nito ay Continental Fragments. At dahil nga yan sa kaunting bahagi na lamang ng continent na nag-exist sa Void Century ang nag-e-exist ngayon sa present. Sa cover page naman nagpapatuloy nga ang kwento ng pilgrimage ni Yamato at natutuwa nga siya dyan habang naghihintay ng bentong ihahanda sa kanya ni Hiyori at Otoku. So nagsimula nga ang chapter sa Flower Capital sa Wano. Hindi nga sila makapaniwala na meron na silang foreign transmission at naaabot na nga sila ng balita sa labas tulad na nga lang ng ginagawang pagbo-broadcast ni Dr. Vegapunk. At syempre dahil ngayon sa alam natin na dati nga talagang sarado ang Wano at talagang hindi nga open sa kahit na anong communication yung mga tao sa labas ng bansa nila. At yung ginamit nga nila yung Dendenmushi na pagmamay-ari dati ni Orochi. So sabi nga ni Momonosuke pirata daw pala si Joy Boy na gaya nga raw kay Luffy. At napatanong naman si Kinemon kung kilala niya ba yon. So gaya nga ng sabi natin sa last review, hindi nga pamilyar si Kinemon kay Joy Boy, pero yung mga tao nga sa Wano kilala ang pangalan na yun dahil akala nga nila si Joy Boy ang tumalo kay Kaido. Anyway, cut naman dito sa prison sa G4 Naval Base. Dito na nga nakakulong ang pirate crew ni Demaru Black at ang ginagaya na nga nila ngayon ay ang Kid Pirates. Or siguro si Kid nga talaga ito at nakaligtas nga siya sa divine departure ni Shanks. So joke lang yun syempre mga tol. So nakikinig nga rin sila sa mga sinasabi ni Dr. Vegapunk at sabi nga dyan ang crew niya wala nga raw silang pakialam kay Joy Boy at pupusta nga raw siya na napakadali nga lang daw itong matatalo ng kapitan niyang si Kid. Sagot nga lang ni Captain Kid patay na nga raw si Joy Boy. Sabi naman ng isa niyang crew yan nga raw talaga ang kapitan nila at ang tanging mas malaki nga raw sa confidence nito ang kanyang tiyan. At dagdag pa ni Captain Kid mas malakas nga raw siya ng milyong beses kay Joy Toy. So ewan ko ba kung sino bang Joy Toy ang sinasabi ng kupal na to. So nagpapatuloy nga ang kwento ni Dr. Vegapunk patungkol sa Void Century at sabi niya nga dyan alalahanin ng mga tao na konti nga lang daw yung na-access niyang Poneglyph. Pero pag pinagsama-sama nga raw lahat ng mga Poneglyph naglalaman nga raw ito ng nakakamanghang history patungkol sa Great War na nangyari sa Void Century. At nung panahon nga raw na yun si Joy Boy ang kalaban niya ang organization na kilala ngayon bilang World Government. At habang sinasabi nga yan ni Dr. Vegapunk pinapakita nga ang reaksyon ng mga Marines. Nasabi nga nila na sila daw pala ang kalaban ni Joy Boy at sabi naman ng isa parang tama naman dahil sa pirata nga raw ito. Meanwhile pinakita naman dito na patuloy ngang tumatakbo si Luffy, Brogy at Dory. Hinahabol pa nga rin sila dyan ni Warkery habang galit na galit nga ito kay Dr. Vegapunk. Habang etong si Mars naman nasa isang ang kwarto at patuloy ngang hinahanap ang Dendenmushi. At grabe nga yung paggamit niya dyan ng Conqueror Saki kung saan talagang bagsakan nga ang napakaraming mga Dendenmushi. Dagdag naman ni Dr. Vegapunk, dating araw allied powers lamang ito at temporary coalition mula sa 20 Kingdom. At talagang binuo nga raw yun para talagang kalabanin si Joy Boy. Hindi pa nga rin daw alam ni Dr. Vegapunk kung ano ba ang pinagmulan ng conflict. Mahirap nga raw na i-judge niya kung sino ba ang masama at mabuti sa mga ito, pero masasabi niya nga raw na ang nangyari clash ng dalawang magkaibang ideolohiya. At habang sinasabi nga yan ni Dr. Vegapunk makikita nga natin sa panel na to si Joy Boy sa Nika form niya. Habang kalaban niya nga dyan ang siguro mga hari ng 20 Kingdom dahil sa parang meron nga silang suot na mga corona. Pero ayun nga, silhouette pa nga lang ang makikita natin sa panel na to. Base nga dyan mukhang parehong-pareho nga lang si Joy Boy kay Luffy. Parang kasing laki nga lang ni Joy Boy yung mga hari kaya assume na normal na tao nga si Joy Boy. Siguradong napakatindi ng naging labang ito. Siguradong si Im sa mga rin ang kumumbinse sa 20 Kingdoms na ito para kalabanin si Joy Boy. Yun nga lang hindi pa natin makikita sa ngayon dahil sa hindi nga kompleto yung nalalaman ni Dr. Vegapunk. So patuloy nga ang kwento ni Dr. Vegapunk at nabanggit niya ng araw kanina na si Joy Boy isinilang sa nakakamanghang civilization. Napaka-advance nga raw nito na talagang hindi ka panipaniwala na nag-exist 900 years ago. Yung mga weapon nga raw na nag-exist sa century na yun talagang hindi kayang gayahin ng modern science nila. Yung mga ganong klaseng teknolohiya nga raw talagang napakahirap kahit na sa katulad niyang napaka-genius. At yun nga raw talaga yung problema nila. Habang sinasabi nga yan ni Dr. Vegapunk ipinakita nga ang Sue Island. May bubble dialogue nga si Sunisha kaya siguradong nakikinig nga siya sa mga sinasabi ni Dr. Vegapunk. At siguradong naaalala
pinaalala niya nga yung mga nangyari 900 to 800 years ago. Ipinakita nga rin sila Carrot dyan at talagang namamangha nga sila sa mga sinasabi ni Dr. Vegapunk. Ipinakita nga rin sila Foxy, maliit na bangka na nga lang yung sinasakyan nila. Mukhang dalawa na nga lang yung natira sa crew ni Foxy. At sabi niya nga dyan, ano ba raw ang pinagsasabi ng peanut head na si Vegapunk? At sabi naman dyan ng crew niya, nagugutom na nga raw sila. Kat naman dito sa laboratorio kay Stacy, tumawag nga dyan yung si Edison at sabi nga nito, ibaba na ang barrier at tumakas na nga raw yung si Stacy. Sagot naman nito, wag nga raw dahil sa baka may mangyari sa mga straw hat. Pero sagot naman ni Edison, wala na nga raw punto pa yung barrier dahil sa nababypass nga lang daw ito ng mga halimaw na Gorosei. Nagawa na nga raw nila yung makakaya nila para sa mga straw hat, kaya nakakasiguro nga raw si Edison na makakaalis ng ligtas sa mga ito. Meanwhile, ipinakita naman na patuloy pa nga rin tumatakbo si Jinbei habang hawak si Zoro. Talagang sinisiguro niya nga na hindi na mawawala pa ito. Tumawag na nga dyan si Nami at gaano ba raw sila katagal? At sagot nga ni Jinbei, malapit na nga raw sila. Narinig naman ni Nami si Zoro at malilintikan nga raw ito sa kanya later on. At dagdag pa nga ni Nami, magmadali na nga raw talaga ang mga ito dahil yung mga barko nga raw ng mga Marines inililipat na sa Northeast Coast kung nasaan ang barko ng mga Giant. At hindi niya nga raw mapapatawad ang dalawa pag sa tubig sila napunta matapos ang lahat ng ito. Balik naman kay Stacy, sabi niya nga good yun dahil maaaring hindi nga raw siya mapatawad ng Stella pag nahuli ang mga straw hat. Pero sabi niya pa nga dyan, hindi niya na nga raw talaga alam kung ano ba yung gagawin niya. Ngayon nga raw nawala ng Stella, ano pa ba raw ang purpose ng buhay niya? So ayun, talagang matindi nga yung ban ni Stacy sa creator niya na walang iba kundi si Dr. Vegapunk. Tingin ko hindi niya naman hahayaan na mamatay siya sa arc na to nang dahil lamang doon. Siguradong marami pa nga siyang gagampanan sa future, lalo pat clone nga siya ng dating rock spirits na si Miss Buckingham. Kaya maganda, ligtas niya na nga lang si Kako at sumama sila sa mga straw hat sa pagtakas ng mga ito dyan sa isla. Anyway, cut naman dito sa baba, mukhang nasalag nga ni Saint Venus yung pagsipa sa kanya ni Bonnie. Sabay nakawala nga siya dyan kay Oimo at Kashi. At kasabay nga niyan, isang matinding slash nga ang binitawan ng Gorosei. Buti na nga lang at iniligtas ni Frankie si Bonnie at hindi nga ito tinamaan ng slash ng Gorosei. At dito nga talagang matindi dahil sa naputol yung figurehead ng barko ng mga Giant dahil sa slash ni Saint Venus. Habang si Dr. Vegapunk naman nagpatuloy nga sa pagkukwento, sinabi niyang nagtapos nga raw ang Void Century sa pagkatalo ni Joy Boy at kasabay nga niyan ipinakita nga sa panel ang Iron Giant at si Shunisha. Siguradong present nga sila sa naging laban na yun at kasama sila ni Joy Boy nung matalo ito. Dahil nga sa mga sinasabi nga ni Dr. Vegapunk talagang galit na nga si Saint Venus. Gaano pa ba raw karami ang gustong sabihin ni Vegapunk? Sabay talon niya nga dyan pataas. Napakataas nga ng talon niya at talagang pumantay na nga siya rito sa punk records. Habang naiisip ng Gorosei na talagang napakaraming araw na life form dyan, sabay binatawan niya nga dyan ng napakatinding slash at kasunod nga niyan ayan na nga, bagang! Grabe nga yung slash niyang mga tol, nahati nga yung ulap, mukhang pati na nga rin yung labo face. Nahati nga rin yung room kung saan nakakulong ang mga CP agent at nahulog na nga sila pababa kasama na nga rin ang mga Seraphim. So dahil dyan mukhang nakatakas pa nga at magiging problema pa ng mga straw hat ang mga Seraphim na ito. Pero ang matindi wala pa nga rin at hindi talaga mapigilan ng mga Gorosei ang ginagawang pagbo-broadcast ni Dr. Vegapunk. Dagdag ng matanda talagang matinding araw yung consequence na nangyari matapos ang gerang yon. Talagang nabagong araw nun ang buong mundo at yung damage talagang hindi na maaayos pa. Sa ngayon nga raw, yung pagta-travel isla to isla talaga namang napakahirap. Napakalawak nga raw ng dagat na kailangang lakbayin at yung mga tao nga raw parang nakontento na lamang na mabuhay at mamatay kung saang lugar sila pinanganak. At hindi na nga sila naka-experience pa ng ibang culture kundi yung kinagisna na lamang nila. Yun na nga raw yung common knowledge para sa kanila ngayon, pero hindi nga raw ganun 1,000 years ago. Yung napakatinding disaster nga raw na nangyari during Void Century kung saan nilamon nga raw ng dagat ang mundo at ngayon nakatira na lamang sila sa natitirang fragments of continents na dati talagang napakalaki. At yung mundo nga raw nung Void Century talagang nasa kailaliman na ng dagat. So kumbaga mga tol parang nagkaroon nga ng barrier yung mga tao dahil sa dagat. Sa mundo nga ng One Piece talagang napakahirap maglakbay
dahil sa pwedeng ang lamunin na lamang kayo ng dagat. At yung mismong mga sea creature nga talagang napakadelikado rin. So dahil sa nangyaring yun sa Void Century talagang parang nabawasan nga yung freedom ng mga tao. At syempre mas kakaunti nga ngayon yung mga lugar dahil sa yung karamihan nga talagang nilamo na mismo ng dagat. Habang sinasabi nga yan ni Dr. Vegapunk ipinapakita nga ang Shimotsuki Village. Patuloy nga ang training ng mga bata habang nakikinig nga kay Vegapunk si Koshiro. Sa Kamabaka Kingdom naman talagang biglang-bigla ang mga Revolutionary Army habang seryoso nga lang si Sabo at si Drago naman mukhang wala pa ring balak gawin. Dagdag naman ni Dr. Vegapunk talagang hindi nga raw kapanipaniwala yung mga sinasabi niya pero talagang meron nga raw napakalalaking mga kontinente ng mga time na yon. Yung pangyayari nga raw na yun sa mundo nakatulong para i-censored yung nangyari sa Void Century. Mukhang imposible nga raw yun pero yung naging pagtaas nga raw ng tubig nung mga panahon na yun 200 metro. At dahil nga dyan talagang biglang-bigla nga ang mga marin sa mga sinabing yan ni Dr. Vegapunk. At kahit sino siguro talagang mabibigla dahil sa napakataas naman talaga nun. Yung taas nga raw ng warship nila nasa 60 meters lamang kaya hindi na nga raw nakakabigla kung bakit nawala yung dating mundo. Sabi naman ng isang marines tumigil nga raw sila sa pakikinig at magtrabaho na lamang sila. Yung mga Seraphim nga raw at mga Cyberpol agent nalaglag kaya kailangan nga raw nilang i-rescue ang mga ito. Habang dito naman sa Mactown talagang pinagtatawanan pa nga rin ang mga sinasabi ni Vegapunk. Sa Sakura Kingdom naman nagtataka si Dalton kung talagang totoo ba yon at sabi naman ni Koreha talagang napakaraming nga raw interesanting bagay sa mundong ito. Dito naman tinuturo nga ng mga tao ang bundok na yon. Ganun nga raw kataas ang 200 meters kaya siguradong napakaraming nga raw tao ang namatay nung time na yon. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Dr. Vegapunk at ngayon ang tanong nga bakit nga raw kaya talaga tumaas ng ganun ang sea level? Sa unang araw pwedeng i-assume na isang araw itong natural disaster pero sasabihin niya nga raw na walang ganun at tingin niya ang nangyari isang man-made calamity. Kung natural disaster nga raw yun nagkaroon sana ng warning centuries bago mangyari at talagang nabagong araw ng matindang mundo dahil doon. Pero base sa research niya talagang walang natural disaster ang mangyayaring ganon at imposible nga rin daw na mangyari yun sa loob lamang ng 100 taon. Meaning talagang meron nga raw itong ibang dahilan. Habang nangyayari nga yan ipinakita nga rito sila Big News Morgan, hindi nga ito makapaniwala kaya talagang tinakpan na nga lang ni Bibi yung tuka niya dyan para mas marinig nga nila si Vegapunk. At ipinakita nga rin ng mga Gorosei at talagang matindi na nga rin ang galit nila sa mga sinasabing yan ni Vegapunk. Nagpatuloy nga si Dr. Vegapunk at sinabi niyang yung suspicion niya nga raw na-confirm a few days ago. Inanalyze niya nga raw yung current sea level ng mundo. Napakahirap nga raw tanggapin ito pero yung disaster na nangyari 800 years ago nakagagawa ng mga ancient weapon technology na kayang palubugin ang buong mundo at yung ganong kapangyarihan nga raw talagang nag-e-exist pa rin sa ngayon at naghihintay nga lang daw itong magamit muli. Kaya masasabi niya nga raw na yung Great War na nangyari 800 years ago talagang hindi pa nga rin daw natatapos. At sa last panel nga ipinapakita si Im-sama sa Flower Room. Nilalaro pa nga rin niya ang mga paru-paro dyan. Ipinakita nga muli ng close-up yung mukha niya pero still isang silhouette pa nga rin yung makikita natin. So yun, nabanggit nga mismo ni Dr. Vegapunk na ancient weapon nga ang dahilan kung bakit nangyari ang ganon sa Void Century. Technology nga yun mula sa Ancient Kingdom at tingin ko nga merong magandang purpose kung bakit ito ginawa. Pero sadly mukhang nagamit nga ito sa masama at yun pa ang naging dahilan kung bakit bumagsak ang Ancient Kingdom. So hindi pa nga natin alam ang buong kwento kaya talagang marami pang misteryo ang Void Century at maaaring malaman nga natin ang lahat pag sakaling na kompleto na nga ng mga straw hat ang mga phoneglyph. Kaya ayun, i-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Wala pala tayong break next week kaya isang linggo lamang yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!